Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw ang motor natin pag-uusapan walang iba kundi itong Honda Beat 110. Ito yung pinakalitis na modelo ng Honda Beat mga kaisla. Bago yung disenyo nito, bago yung chassis at bago na rin yung kanyang makina mga kaisla. So pag-uusapan natin itong ano nga ba yung kakayahan ng motor na ito at ano yung kayang ibigay niya sa ating mga rider. Yung design ng harapan ng motor na ito mga kaisla, naalala ko dito yung air bleed na motor ng Honda. Kahawig ng air bleed itong Honda Beat pagdating sa front view. Sharp and aggressive ang dating ng motor na ito kaisla. At aerodynamics nito kasi marami siyang mga linings, mga curve design dito na makikita atin sa kanyang front view. So overall, itong motor na ito in terms of design ay talagang nagugustuhan ko ito. Ikumpleto na makabagong mga feature, technology such as new body design, new semi-digital meter panel, yung kanyang mags ay bago na rin yung disenyo, tapos naka-tubeless tire na nito. Naka-LED na yung mga headlight ito, tapos meron siyang ECC power socket, yung 12 volts na pwede ka mag-charge ng cellphone mo gamit yung kanyang 12 volt car adapter. Tapos naka-secured key shutter na lang nito yung kanyang susian. Tapos meron siyang integrated seat opener. Yung kanyang underseat compartment is 12 liters. Tapos yung kanyang fuel tank naman is 4.2 liters. Ang motor na ito, sa price niya, nagkakalaga ng 72,400 yung premium variant and then 71,400 naman yung kanyang freefall variant o yung standard variant. Dalawa kasing variant si Honda. Yung kanyang premium and then freefall. And then little lang, may labas sila ng limited edition na variant. Nagalaga yun ng 73,400. So almost 1,000 lang yung difference sa bawat variant ng Honda Beat 110. In terms naman sa kanyang suspension sa likod mga kaisla, napansin ko dito na bago na rin yung kanyang suspension. Meron siyang adjuster kaisla sa kanyang freeload. Sa kanyang engine naman, ito ay naka-ESP pa rin, Enhanced Smart Power. Pero yung engine nito ginamit mga kaisla, kung i-compare sa previous, hindi na sila the same ng engine sa previous ng Honda Beat 110. So yung kanyang chassis, nakita natin ito yung masabi ko sa inyo naka-ISAP kaisla. So yung chassis na is naka-attach na mismo dun sa kanyang makina. So mas maganda yung ito, mas less yung vibration ng makina and then maganda yung handling kasi naka-fix na mismo dito sa makina. Dati kasi wala to sa previous Honda Beat 110. So ito yung kagandahan dito sa motor na ito. Itong chassis mas matibay ito kaisla. So sa mga sabi dyan na madali daw tumaputol, para sa akin mas matibay ang chassis nito kasi mas stable yung kanyang engine. Terms naman sa kanyang engine, bago na rin yung kanyang makina dito. The same sila ng engine ng Honda Genio. So yung previous na Honda Beat na engine hindi nilagay dito ni Honda. Mas maganda yun yung previous na engine. Pero nung start ko ang motor na ito, mas nagustuhan ko ito. Maganda yung tunog ng bagong engine ng Honda Beat. Sa kanyang specs naman, ito ay equipped ng single cylinder, single overhead cam, 2 valve, tapos naka air cooled pa ito. Yung kanyang bore is 47mm, yung stroke naman is 63.1mm. Compression ratio 10.1. Yung maximum power na kayang ibigay ng Honda Beat 110 is 6.63 kW sa loob ng 7,500 revolution per minute. Ang maximum torque naman is 9.3 Nm sa loob ng 6,000 revolution per minute. Ang kanyang gulong sa likod is naka 90 by 90 14 inch. Sa harap naman is 80 by 90 14 inch. So maganda yung gulong nito kasi tubeless. Pero para sa akin, kapag bibili ako ng Honda Beat, ito yung unang papalitan ko yung kanyang gulong. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung 12 liters na underseat compartment. So malalim lang siya. Medyo hindi nga lang akalain na 12 liters kaya medyo maliit ito pero malalim naman to. So ito may nakasulat sa kanyang fuel tank na Beat na litra yan. Tapos ito yung mga kanyang dashboard na semi-digital meter panel. Tapos sa baba nito, sa taas ito yung mga indicator. Dito yung mga indicator niya. Dati nasa gilid. Ngayon lagay nila sa taas. So bago na yung design ng kanyang meter panel kaisla.
In terms naman sa kanyang mga switch function, is almost the same pa rin sa mga previous na switch function ng Honda Beat. So walang binago halos si Honda dito. So signal light, busina, and then sa headlight, high and low. Sa right side naman, po start button lang yung makikita natin. Ito yung kanyang key system, meron siyang shutter lock, so for safety purposes, at meron siyang integrated seat opener. Ang kanyang 12 volt charging socket, pero need ka pa bibili nito ng car adapter kaisla kapag mag-charge kayo ng cellphone dito. At meron siyang cover, so itong kagandahan. At nagustuhan ko yung kanyang pag-open sa cover, mas madali, hindi compare doon sa Honda Click 160 and then Click 125 na mahirap i-open yung kanyang charging port cover. So, in terms naman sa kanyang floorboard kaisla, ito rin yung nagustuhan ko dito. Mas lumapad yung floorboard ng Honda Beat 110 na bago. Hindi yung placement ng kanyang battery is nasa gitna na mismo. So dati kasi nasa kulanto, gilid. So ngayon, nasa gitna na yung placement ng battery niyang Honda Beat 110. So para sa akin, malaki talaga yung changes ng Honda Beat 110. Especially ito sa kanyang floorboard na which is main concern ko dati na maliit. Ito yung kanyang LED na headlight kaisla. So LED na to. So maganda yung buga ng ilaw. Maganda yung lifespan ito. So matagal mapundi itong ganitong klaseng ilaw, itong LED. Sa kanyang braking system sa harap kaisla, ito ay naka disc brake sa harap at drum brake sa likod. At ito ay naka combi brake system kaisla, itong motor na ito. So combi brake na ito. So yung previous na Honda Beat, yung combi brake na sa aqua lang sa IACS na variant. Ngayon dito na mismo sa standard na Honda Beat naka-combi brake. Yung kanyang disc plate, ang brand nito ay JSK, tapos yung kanyang braking system ay Tokiko yung brand, hindi siya Nissin caliper. Yung size ng gulong sa harap naman, sinabi ko na kanina, is naka 80/90 ito, tubeless rin. So para sa akin, sabi ko kanina na pag ako ang bibili nito, papitan ko to ng gulong kaisla, itong gulong sa harap at likod. Kasi nasubukan ko itong imaneho, medyo madulas yung gulong niya, lalo na kapag may mga bubuhangin, and then medyo madulas yung kalsada. Hindi siya masyadong makapit kaisla. So gulong talaga yung una kong papalitan dito kapag bibili ako ng Honda Beat 110. So in terms naman sa kanyang overall design kaisla, itong motor na ito ay nagustuhan ko. Sa performance naman ng kanyang makina, nung sinubukan ko itong imaneho, ay nagustuhan ko rin itong motor na ito. So wala akong masabi dito in terms naman sa kanyang suspension, sa kanyang handling, sa kanyang power output, and din sa throttle response, ay talaga namang pasado para sa akin. So kayo kaisla, ano masasabi nyo dito sa motor na ito? Comment down below at pag-uusapan din sa comment section. So once again, this is Motor sa Isla, nagpahimang na mag-amping kanunay o higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always, peace, bye bye.